Ayan po. Ayan po, humabol po mga kabida. Ito pong 25 congressmen, 25 mambabatas po natin sa House of Representatives nagpahabol po ng kanilang perma doon ho sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Medyo nakakaintriga po ito. Ano pa? Na? Okay, pag-usapan natin yan mamaya mga kabida. Isang magandang umaga sa lahat. Welcome po sa aking channel mga kabida. Ito, medyo nakakaintriga. Ito hong pagpahabol po ng perma po nitong 25 congressmen. Ang sabi po ng House of Representatives, kaya nagpahabol po ng perma po itong 25 mga mambabatas dahil ho, wala po sila that time na nagkaroon po ng signature campaign, para sa transmittal po doon ho sa articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya nung na-transmit na po ito hong articles of impeachment from the lower house to the Senate, hindi na ho nakahabol po itong 25 congressmen, sabi po nila, Kaya ito po, since sila po ay supportive dito ho sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ito na po, hinabol po nila yung kanilang perma. Kahit na po, alam na po nila na yung 215 signatures na naka-affix doon mga kabida sa articles of impeachment ay sapat na yon. In fact, sobra-sobra na yon, Dahil ang required lang talaga sa batas ay nasa 105 signature lang po. Umabot po ng 215 yun lahat. So, pwede na pong hindi ho sila magpahabol ng additional signatures. Pero ang ginawa po ng ating mga mambabatas, hinabol po nila yon. Okay? Tanong po natin, ano kaya ang nasa impeachment? Bakit nagkukumahog po itong mga mambabatas po natin na ihabol yung kanilang signature? Okay, ito. Ipapakita ko po sa inyo, ito hong mga pangalan po ng mga congressmen at congresswomen na nagpahabol po ng kanilang signature po mga kabida. Kung baga, second batch na po ito, Okay? Yan po. Ang mga nagpahabol po ng kanilang perma ay sina Ako Bicol Representative Zaldico. Yun yung dating appropriations chairman po ng House. Okay? Pangalawa po, Pangasinan Representative Arthur Celeste. Pangatlo, Cavite Representative Adrian J. Advincula. Tarlac Representative Noel Rivera. Tarlac Representative Christian Telly Yap. Oriental Mindoro Representative Alfonso Umalit Jr. Ako Bicol Rep. Sani Lagun. GP Rep. Jose Gay Padiernos. Ako Ilocano, ako Rep. Rachel Singson. Kabayan Representative Ronsalo. Sagip Representative Caroline Tanchay. Hindi ko maintindihan po ito, Kasi itong Sagip, di ba, kay Congressman Rodante Marcoleta po ito? Bakit ho medyo magkahiwalay po sila ng katayuan po ngayon, Kasi ito pong si Marcoleta, pro Sara po ito, anti-impeachment po ito, bakit po itong isa? Si Sagip Rep. Caroline Tanchay ay nagpahabol po ng kanyang perma. Okay? Next, Abono Representative Robert Raymond Estrella. CIS Rep. Edric Yap. Ito pa, si Binyan Representative Marlene Alonte. Cagayan Representative Ramon Nicolas Jr. Isabela Representative Tony Pet Albano. Lanod del Norte Rep. Muhammad Khalid Dimapuro. Si late Representative Carl Nicholas Curry. Masbate Representative Richard Co, Masbate Representative Olga Co, at Masbate Representative Wilton Co. Negros Occidental Representative Emilio Bernardino Yulo. Si Quirino Representative Maidi Kua. Sultan Kudarat Representative Princess Rihan Sakaluran. At Pangasinan Representative Ramon Gico
Jr. So, ito po yung 25 mga mambabatas po dyan sa House of Representatives, mga kabida, na nagpahabol po ng kanilang perma. Kahit na po, nasa Senate na po yung articles of impeachment. Kaya, uulitin ko po, ano kaya yung rason, no, kung bakit hinabol pa yung kanilang perma? Kahit pwede na po hindi, no? Kasi sapat na yun na-transmit na yun sa Senate yung articles of impeachment. Kaya, ang sabi ko nga kanina, nakakaintriga yan. Kasi, parang nagkukumahog itong mga mambabatas po natin na ihabol yung kanilang perma, no? Okay? Kahit na alam po nila na okay na hindi. Dahil, na-transmit na po. Complied na po yung requirement po ng batas. Okay? Ano kaya ang nasa impeachment na yan? Marami tayong naririnig na may kapalit daw, yung pirma po ng mga mambabatas po natin. Ano? Okay? Yung mga naririnig po natin, may mga monetary consideration, may mga promises na dagdagan yung ayuda, no? In fact, may nabasa po tayo na ayuda is coming, no? Totoo ba 'yon? Totoo ba 'yon? Kasi kung tatanungin po natin, mga kabida, itong mga mambabatas po natin, lahat po sila nagsasabi na wala hong kapalit itong signature nila, no? Isa lang daw itong pag-exercise po ng kanilang sworn duty bilang mambabatas. Okay? At pangalawa, may naririnig din ako na nagsabi na isa po itong uri ng pagdepensa po kay Vice President Sara Duterte. Binibigyan lang po daw nila ng floor, venue. Ito pong si Vice President Sara Duterte to answer the allegations. Ayan. So, para po sa inyo, mga kabida, ano po yung tingin po ninyo dito? Bakit ho nagkukumahog po itong 25 mga mambabatas po natin na ihabol yung kanilang perma kahit na pwede na pong hindi na. Okay? Just comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe at just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless sa inyo.